Magandang araw sa ating lahat. Ito may nire-repair tayo, isang induction cooker. Bali yung problema nito, ito lang yung gumagana, on-off. Tapos dito, wala. Ito wala. Dito din wala. Ito wala. So, yan ang titingnan natin. Ito lang. Buksan na natin. Bali dito pala yung naging problema. Ayan o. Naglulus. So, hindi siya nakakalapat na ng mabuti. So, ang naging resulta niyan, pag magpipindot tayo dito, dyan, sa mga buttons na yan, so hindi nagkakaroon ng contact. So, hindi nadidetect nitong circuit, kaya hindi gumagana. Ang gagawin natin, ayusin natin yung lagayan ng screw para mapagana natin ulit. Ito na po yung ating ginawa dito sa lalagyan ng screw. Gumamit tayo nitong case ng ballpen. Yan po ay pinutol natin according dun sa taas nung paglalagyan ng screw. Tapos, mas pinatibay pa natin ito dahil nilagyan pa natin ito ng glue stick. Bali ito na ikabit na natin yung screw. So, i-share ko lang dito kung ano yung diskarte na ginagawa natin. Bali, initin ito dito ng soldering iron. Ito, may soldering iron ako. Tapos, initin yon para magkaroon ng guide ang screw. Tapos, yung screw na kakabit dito, yan. Ano na. So, magkakaroon na yan ng guide. Tapos, gamit tayo ng screwdriver. Yan, maikakabit na natin yan ng mabuti. Ito na, na-reassemble na natin itong induction cooker. Turn on natin yung power. Testing natin. I-turn on natin dito. Yan, naka-turn on na. Tapos, pindutin natin ang auto function. Ayan. Gumagana na. Tapos, magpindot tayo ulit. Dapat lilipat yung ilaw mula dito papunta doon. Kung pipindutin ang auto function. Ayan. Pindot sa auto function. Ganun pa rin. Ito na. Boiling tayo. Pansin natin, nagsisimula ng kumulo itong tubig. Tapos, pindot pa tayo ulit sa auto function. Ayan, gumagana na. Ayan. Pindutin natin ang timer setup. Ayan, gagana yung timer setup. Yung cancel natin. Then, manual function. Okay naman. Pindot tayo ulit. Ayan, naka-fry. Then, pindot tayo ulit. Brace. Pindutin natin ang power max. Ayan, gumagana ang power max. Pansin natin, kumukulo na yung tubig. So, bali ang ating ginawa ay inayos lang natin yung doon sa ilalim ng mga sensor dito. Yung touch sensor, sinigurado natin na lalapat dito. Para every time na magpindot dito yung gagamit nitong induction cooker, yan naman po ay gagana. So, kung nagustuhan niyo itong video, paki-like at share. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel. At paki-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.